Yan, so magandang araw sa inyo lahat, mga Pabs, and welcome back again sa ating channel, no? So, sa araw na to, meron tayong gagawin dito, no? Bali, isang Samsung 43 inches Smart TV, and ito pala yung kanyang model. Bali, binuksan na po natin to, kasi yung pagbukas ito, hindi po madali, no? Medyo mahirap siya, kaya para lang sa mga technician, no? Kung gusto mo mag-DIY sa mga customer dyan, take your own risk, sa inyo na yan. Basta, ang ganitong unit, mahirap tong buksan. Kasi wala siyang screw, frameless po siya. Ito yung kanyang model, UF43 TU7000G. Yan. So, bukas na po to para diretso na po yung video natin. So, itong problema niya, yan. Problema niya, protect po siya. Kung bukas naman yung kanyang backlight, tingnan nyo. Ayun, bubukas yung backlight niya. Then, ayan, magdidim siya konti. Then, patayan. Ayun na, patay siya. So, ulit na naman yan. Bukas naman ulit yung backlight. Ayun, bukas naman ulit yung backlight. Tapos magdidim. Then, patay. Ayun na. So, ito yung kanyang sequence. Tapos naman, yung kanyang optical niya. Tingnan nyo yung optical niya. Optical, kita ba? Ayun o. Kulay-kulay yan. Kung normal kasi, mag-steady yan. Kapag namamatay yan, mayroong problema. Natin kung, nag-o-off siya. Namatay yung optical natin. Sabihin sabihin yan, mayroong problema. So, mga ganito, pag mga ganong problema, nasa mga 80%, 90% siguro, no? Na sa panel yung problema, pag mga ganong problema, no? Protect din. Ito, wala din siyang display. Pag bukas ng backlight, kung titingnan mo dito sa kanyang screen, wala siyang picture. Dim display lang po yan. Ayan. Wala ka makikita ang picture. Tapos yung kanyang indicator i-blink po yan ng dalawa. Ayan, 2 times blinking. So, gagawin natin sa mga ganitong unit ng Samsung, ang pwede mo lang i-isolate is yung right side niya. Ito sa may side na to kasi meron siyang ribbon, no, na nakaseparate sa may left and right side. So, kapag dito, hindi ka pwedeng magtanggal ng ribbon, no? Kundi removing at saka cutting yung pwede dito. Kapag dito naman, pwede mo siyang ma-isolate through ribbon. Sa pamagitan nito, tatanggalin mo lang yan. Pwede mo lang ma-isolate sa may right natin. So, bunutin ko lang. Tapos, tatanggalin natin yung kanyang ribbon na papuntang right. Tanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin yan. Then, tayo nating papaweran ulit. Tingnan natin kung hindi na ba siya magpo-protect mo. Ayan. Bukas yung backlight niya. Nagdi-dim siya. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy siya. So yun, no? Kita nyo. Hindi na pa namamatay yung backlight niya. Hindi na rin siya nag 2 times blinking. Tuloy-tuloy po yung ilaw ng kanyang backlight. So tingnan natin kung meron ba tayo makita. Oh, yun, no? Meron po siyang kalahating display. Meron po siyang kalahating picture. Yun, no? Meron po siyang kalahating picture matapos natin ihang yung sa may right side. Ayun, meron siyang display. So, big sabihin yan, confirm na sa may right side yung may problema. So, anong problema dito sa may right side? Ang problema niyan is yung kanyang mga clock at saka swapping voltage. So, siguro nagkakaroon na ng leak yung kanyang linya na papasok sa may glass. So, nadidetect po yan ng ating mainboard ng ating system, kaya napoprotect po yung unit natin, no? So, gagawin natin is i-block natin to. Try natin i-block or removing yung gagawin natin, no? Kung hindi natin makuha yung makinis na picture kapag blocking, siguro removing at modifying tayo, no? So, gagawin natin is blocking muna tayo. Magba-block tayo dito. Hanapin muna natin yung kanyang mga clock. So, yung, kita nyo ba yung mga resistor na yan, yung mga maliliit na yan? Yun yung kanyang connecting link galing sa my mainboard papuntang source ko, papuntang panel. So, dito muna tayo. Bablock muna natin dito ng tape. And titingnan natin kung meron bang pagbabago. So, ito po yung blocking natin, no? Ayan. Pin number 2. Magbilang ka ng, mula pin number 2, magbilang ka ng 13 pins. So, yan yung i-block mo. Pin number 2 hanggang number 14. 2 to 14 pins. Yan yung i-block natin, no? Yan yung naka-block natin, no? From pin number 2 hanggang pin number 14. So, bali, 13 pins yung blocking natin ito, no?
Hindi pa natin isasali yung pin number 1 kasi wala naman yang kasama, hindi yan kasali. Kasi kung bablock natin yan, makakaroon ng problema, no? Ayan. Hindi makapag-display. At saka, makakaroon ng magpo-protect po yung ating unit. So, hindi pa basta-basta or madali yung pagbablocking. Kailangan talaga yung mga saktong linya yung bablock mo. Kasi kung meron kayo mablock na hindi kasali or meron kang hindi naisama, makakaroon din yan ng problema. So, sa mga nasasabing dali lang ng tape, subukan nyo para malaman nyo, no? Ayan. Sa mga hindi technician o sa mga DIYers dyan, kahit buksan man lang ng unit na ganito, subukan nyo and siguradong pagpapawisan kayo, no? So, yun yung blocking natin. So, testing natin to. Lalagay lang muna natin. Kailangan natin 2 kamay, no? Para masiguro. Pause ko lang muna. Saglit. So, ayan. Kabit na po natin, no? And, so, pwede rin dito kayo mag-block. Nasa sa inyo na. Basta same connection lang yan yung dito. At saka dito sa side na to. So, dito po tayo nag-block. Pwede rin dito, no? Ayan. Ayan lang muna natin yung tester. Tapos, testing na tayo kung okay ba yung gawa natin, no? Ayan. Saksak lang. Then, tingnan natin kung tuloy-tuloy yung ilaw ng kanyang backlight. Ayun, nagtuloy-tuloy siya. So, tingnan natin kung meron bang display. Ayun, no? So, wait, medyo meron pang dito. Unplug natin tapos saksak ulit. Angat natin yung unit. Yun, labas yung logo ng Smart. So, ibig sabihin all goods na to, no? Tingnan lang natin kung pino ba yung kanyang linearity. Wala ba tayong makikitang fine lines? Kasi kung merong fine lines, tanggalin natin yung tape. Tapos yung gagawin natin is removing. Kapag hindi siya nagawa sa hindi siya nag-okay, nag-normal sa may removing, modification yung gagawin natin, no? Ayan. So, ngayon, makikita natin dito, smooth naman yung kanyang display, no? Wala namang fine lines. So, okay, normal siya. So, gumana siya sa may blocking, no? So, ito yung resulta kapag tama yung block mo. Kasi kung hindi tama yung i-block mo, magkaroon niya ng problema. So, yun. Angat natin ulit. Ayan, no? All goods na. Okay na siya talaga, no? Ayan. Then, close ko lang siguro to. Tapos, lagyan natin ng source. Then, final testing tayo, no? So, ayan, no? Na-close na po natin yung unit, mga paps. And ito na po siya. So, medyo marumi lang yung kanyang screen. Maraming dumi, no? So, dito tayo side na block sa may... Ito, nakaharap na kasi to. Naging left side na siya. Pero nakatalikod sa right. Nasa right siya. So, dito banda tayo nag-block. So, tignan natin dito. Wala na po tayo siyang fine lines. Pinong-pino po yung kanyang linearity, no? Walang fine lines. So, walang fine lines kasi nga, sakto din yung pagpa-block natin, eh. Yung mga tamang linya lang yung na-block natin. Pero minsan talaga, hindi pareho lahat, no? Pero namang tama yung pag-blocking mo, pero makakaroon talaga siya ng fine lines. So, ginagawa natin removing. Tapos, kapag hindi nagawa sa removing, modification, no? So, yun. So, ayan. So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps. And maraming salamat sa mga tsagang nanood, no? May God bless always. And this is your service, Ryan Closet Tech. See you in our next video. Bye-bye.